Hello, collective! Timeless reading po ulit tayo. Timeless reading. General reading only. Kung ano po yung mga energies lang na makukuha ko dito. Kahit kailan pa po makarating sa inyo to kasi timeless naman po lahat ng readings ko. Check natin kung ano yung mga energies right now. Thank you so much for dropping by po para manood ng reading ko bago man po kayo rito or matagal na. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na I truly appreciate. Oops, sorry, nagalaw ko yung camera ko. Full. Ito yung overall energy natin. In the recent past, meron tayong ditong Three of Pentacles reversed. In the present, we have the Ten of Cups. And in the near future is the Four of Wands. At the bottom of the deck, or the area of unexpected, you have the Hierophant. So, give nyo lang ako ng moment na ma-feel kung ano yung mga meron dito sa cards. Oh, wow. Sorry, nag-pause ako, ha? Kasi medyo maingay. So, alam mo, na-feel ko rito, base sa overall na sequence ng mga baraha mo. So, ang nakikita ko rito is a new chapter para sa'yo. And itong chapter na to, maganda yung ano niya eh. Maganda yung pattern ba? Yung progression ng mga baraha. Nakakakita ako ng stability, nakakakita ako ng positive outcome or happiness para sa'yo. With the full card, meron ditong something na para sa akin, this is something that is worth taking a risk. Again, this is general reading, ha. Kunin nyo kung saan nagre-resonate sa inyo. Kung overall, in general, in love life, in career, kung saan tumatama. Ngayon, kung halimbawa na walang tumutugma sa inyo, ang ibig sabihin lamang noon, hindi para sa inyo yung reading, don't sweat it, period. Okay. So, full card, parang this is a beginning ng, it could be a whole new chapter para sa inyo. Kung sa career, sa career. Kung sa love life, yes, sa love life. Kasi nakakakita ako ng happily ever after card, nakakakita ako ng stability card. Kaya nga sinasabi ko na magiging maganda yung pupuntahan nitong bagay na to na sisimulan mo. Kasi full is, trump number 0, which is yung dito nagsisimula yung fool's journey sa tarot para sa mga nakakaalam. Pero kung hindi nyo naiintindihan, kung mahirap i-explain yun, mahabang explanation. Kulang ang isang araw. Okay? Pero basta, nafe-feel ko na ito ay bagong chapter para sa iyo na sabi ko nga kanina, this is worth taking a risk. No? Kasi nakakakita ko ng stability nga with the Four of Wands, no? Yun yung outcome card mo or next na pwedeng mangyari or near future. Sa ngayon, dito naman sa recent past mo, nakakita ako dito sa Three of Pentacles mo, kasi reversed siya, Pwedeng nagkaroon ng something dito in the recent past na hindi nag-work out. Whether ito ay isang relationship, ito ay something related sa career mo, sa project, no? Meron something dito na pwedeng hindi natapos, hindi nagawa ng maayos, hindi naging successful yung outcome, hindi naging maganda yung teamwork. Okay, kung sa relationship, parang ganun. Sa relationship mo niyan sa work, parang hindi naging successful. So, ina-assume ko na pwedeng, kung relationship yun,
It could be your past or your ex kasi dito sa recent past yan eh. Pero ang nakikita ko kasi dito sa present mo is maganda. Happy. Actually, maganda ito. Ito yung card ng happily ever after, fulfillment, happiness. So, nafe-feel ko dito sa baraha mo, maaaring dito sa present situation mo, taken ka man or hindi, regardless, mukhang happy ka naman kung ano yung meron sa'yo ngayon, no? At saka ito kasing Ten of Cups na to is an indication na maaaring yung mga storms ay tapos na, that you are entering yung happy period. Kumbaga tapos na tapos na yung storm, nandiyan na uli yung araw. Kumbaga, nandito ka na ngayon sa good times, tapos na yung difficult times, tapos na yung malulungkot na time. Andito ka na ngayon sa card ng happiness fulfillment. Na parang ikaw ay na-renew, na parang basta everything is bright and sunny na ulit. Kung ako tatanungin. Ito yan, nandito siya sa present situation mo. So magandang indication to. Kasi itong Ten of Cups, whether kung anong pinag-uusapan natin, ito yung card ng reunion na mabubuo uli lahat O, kung sa family yan, andito yung hope, nandito yung energy na the worst is over, no? Na magiging masaya na uli, magiging kompleto na uli, magiging fulfilled na uli, happy na uli. Everything is in harmony ulit, no? So, yan, whether in work man yan, sa personal na buhay mo, overall in general, or sa connections mo, or sa romantic, sa love life mo, no? Andun yung card ng pagkakabuo-buo Pagiging kompleto, pagiging one whole. Ngayon, dito naman sa area ng what's next or in the near future, yun nga yung sinasabi ko na solidification na itong nangyayari ngayon sa present mo. Kasi ikaw ay papunta sa path sa period ng stability. Whether yung pinag-uusapan natin dito ay career mo, love life mo, or yung personal mo, sarili mo. No? Kakikitaan natin yan ng magandang foundation, ng stability. Makikitaan natin ito ng success. Kasi ito ay parehong card ng success, by the way. So, kung ano man ito, sabi ko nga, kung meron ka man journeying na papasukin, sisimulan mo pa lamang yan, yung journeying na yan, ito ang patutunguhan niya. Ito na yung path mo papunta sa fulfillment, completion, happiness, being whole again, stability. And ano ba tawag doon? Permanence. Kasi pang matagalan to Kung ako tatanungin. It's almost similar to the Ten of Pentacles. Although magkaiba yon. So, hindi ko na-explain. Masyadong technical yan. So, sa area naman ng yung unexpected, you have the Hierophant reversed. Although nakikita ko dito sa Hierophant reversed, could be na may mga barriers pa rin, no? Ito kasi area ng hindi mo inaasahan Ang nafe-feel ko dito is something related. Kung ito ay about a relationship, it could be na merong mga barrier. For example, magkaiba kayo ng lahi, magkaiba kayong religion, upbringing, culture, beliefs. Okay, specific. Pwedeng magkaiba kayo ng pananaw when it comes to marriage, ganyan-ganyan. Oo. Or, in other aspects, kapag nakita natin to, sa ngayon nafe-feel ko kasi I'm basing what I'm saying sa kung ano yung nararamdaman ko, which is yung intuition ko. Hindi ako always nagre-rely sa kung ano lang yung meaning ng baraha. Minsan mas binibigyan ko ng weight yung intuition ko. So, pinipili ko kung ano yung sasabihin ko. Kung huhugutin ko ba siya base sa nakasulat na meaning ng baraha o kung ano yung nararamdaman ko sa
intuition ko. Sorry, nawawalan ako ng boses. Excuse me lang. Feeling ko lang, ito yung kakaibang, feeling ko lang na ang pagdadaanan mo is something nakakaiba. Feeling ko lang hindi ito yung traditional path. Since meron kang path dito, may new chapter, may new journeying ka. No? And baliktad yung Hierophant. Ibig sabihin, ang pagdadaanan mo or itong papasukin mo is hindi yung common na dinadaanan ng marami. Hindi siya yung ano ko ba sasabihin? Hindi siya yung mainstream eh. Kakaiba yung path eh. Kumbaga, hirap naman i-explain nun, pero hindi siya yung, kumbaga, yung typical na dinadaanan. Halimbawa, ito yung normal na ruta. O, mahirap magbigay ng examples. Ito na lang siguro yung mabibigay ko sa inyo. So, halimbawa, pupunta ka ng specific na lugar. No, yung lugar na yon, ito talaga yung kalye na normal na dinadaanan. No? Sabihin na natin, ito yung pinaka shortcut or yung talaga yung pinaka famous or common na dinadaanan papunta doon sa place na pupuntahan mo. Pero this time, ito yung iba. Feeling ko lang mas pipiliin mo or kahit sabihin natin na hindi mo pinipili yung path na yun yung path na tatahakin mo eh. Hindi siya yung common, hindi siya yung traditional, hindi siya yung normal. Okay, yun na yung nafe-feel ko. Okay, pwede rin namang itong dalawang cards na to, combination nila is something na related sa iyong spiritual path. So, pwedeng yung iba sa inyo, this means na pwedeng nagkakaroon ka ng pagbabago ng pananaw, especially related sa spiritual. Okay? Kumbaga, ito kasi nafe-feel ko sa Hierophant. Hindi ka mababother or hindi ka matitinag kahit sabihin mo na ikaw lang ang dumadaan sa path na yun, wala kang kasama at karamihan ng mga tao pinipili yung path na yung isang path. Yun yung nafe-feel ko. Okay? So by the way, when it comes to romantic relationship, sabihin na natin na pwedeng yung iba sa inyo, hindi man kayo officially ikasal netong person na to, is parang nakikita ko, is malalim enough yung relationship ninyo, yung understanding ninyo sa kung anong connection meron kayo. Hindi sa sinasabi ko na hindi importanteng kasal. Don't get me wrong. Baka ma-misunderstood ninyo yung ibig kong sabihin. Pero ang nakikita ko is parang baka kulang na lang yung kasal. Or baka doon din uuwi. Although nakikita ko na hindi naman ito something na minamadali na magpakasal agad. Kasi dito pa lang nakikita ko na you have found home in this person. Kung person to, nahanap mo na yung home mo in this person. Kung about job yan, company, nahanap mo na yung home mo. Where you truly belong, where you really deserve, no? Kung anong treatment yung binibigay. And nahanap mo na yung permanent stability, happiness, fulfillment, regardless kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Overall, in general, career mo, love life mo. Okay? Kasi dito pa lang sa present mo, nagmamanifest na, nangyayari na yung fulfillment, yung happiness, completion, being whole, sabi ko nga, pagiging buo. Okay? Mga signs na lumilitaw dito, pwedeng may Aquarius, pwede rin namang may mga Earth dito, no? Sa major si Taurus or other fire signs or water signs. Maraming salamat for dropping by. Don't forget to like, follow, subscribe kung bago kayo. Pa-leave na lang ako ng reaction, ng comment, pa-share. God bless. Babush.